Isang tahimik na hapon noong August 1, 1999 sa Jamshedpur, India, nang pumasok sa istasyon ng pulisya ng Gorapanda ang isang halatang balisa na 45 years old na lalaking nagngangalang Anupam Roy. Nagpakilala siya bilang isang doktor na may isang klinika sa lungsod at nagmamadaling ipinaliwanag ang nakababahala niyang sitwasyon. Ibinahagi ni Anupam na ang kanyang 40 years old na kapatid na babaeng si Lucky Pomik kasama ang pamilya nito ay nawawala. Nanginginig ang kanyang boses na nagpapakita ng kanyang lumalaking pag-aalala para sa kanilang kaligtasan. Mabilis na inirehistro ng pulisya ang kanyang reklamo at nagpa siyang agad na kumilos. Kasama si Anupam, nagtungo sila sa bahay ni Lucky para mag-imbestiga. Pagdating, napansin nila na ang gate ng compound at ang pintuan sa harap ay nakalakan ng maayos. Nabanggit ni Anupam na may pintuan sa likod, kaya't mabilis itong tinungo ng mga pulis. Gayunpaman, sa kanilang pagkadismaya, nakita nilang nakalak din ang pinto sa likod mula sa loob. Determinadong makakuha ng anumang mga clues, bumaling ang mga pulis sa mga kapitbahay para sa impormasyon. Nang tanungin, nakakabahala ang isiniwalat ng mga kapitbahay. Ilang buwan na nilang hindi nakita si Lucky o ang kanyang pamilya. Ayon sa kanila, matagal nang nakakandado ang bahay at tila walang nakakaalam kung saan nagpunta ang pamilya o kung bakit sila nawala. Naghinala ang pulisya matapos marinig ang mga pahayag ng mga kapitbahay. Walang pag-aaksaya ng oras, nagpasya silang sirain ng kandado at pumasok sa bahay. Pagpasok nila sa loob, isang matapang at hindi kanais-nais na amoy ng dugo ang sumalubong sa kanila. Tinatakpan ng mga panyo ang kanilang mga ilong, nagsimulang tingnan ng mga pulis ang paligid upang hanapin ang pinagmulan ng amoy. Ang kanilang paghahanap ay humantong sa kanila sa isang sulok ng sala, kung saan napansin nila ang isang tambak ng mga damit na nakalatag sa sahig. Habang pinupulot nila ang mga damit, laking gulat nila nang makita ang mga natuyong mantyan ng dugo sa mga ito. Si Anupam Roy na nakatayo sa malapit ay halatang balisa at takot nang makita ang mga yon. Ngayon, sigurado na ang mga pulis na may nangyaring kakilakilabot sa bahay. Determinado na alisan ng takip ang katotohanan, sinimulan ng mga otoridad na masusing suriin ang bawat sulok ng bahay sa loob at labas. Sa kanilang paghahanap, nalaman nilang nakadisconnect ang linya ng telepono. Noong una, hinala ng pulisya na maaaring may naganap na pagnanakaw sa bahay. Gayunpaman, ang tsoryang ito ay mabilis na nagbangon ng mga katanungan. Kung may naganap na pagnanakaw, paanong nakalak ng maigi ang mga pintuan at gate sa harap mula sa loob? Bukod dito, walang mga palatandaan ng sapilitang pagpasok saan man sa bahay na nagpalalim sa misteryo. Habang patuloy ang paghahanap ng mga otoridad, nakarating sila sa likod ng bahay at may napansin silang kakaiba malapit sa septic tank. Ang takip nito ay mahigpit na natatabunan ng semento, para bang may sinadyang takpan doon. Nagkalat sa paligid ng septic tank ang mga walang laman na bote ng asido at mga pakete ng bleaching powder. Ang mga bagay na ito ay agad na pumukaw ng hinala. Bakit ang mga naturang materyales ay malapit sa isang selyadong septic tank? Nang hindi nag-aaksaya ng panahon, nagpasya ang pulisya na mag-imbestiga pa. Binasag nila ang sementong takip at binuksan ang septic tank. Kung ano ang nahanap nila sa loob ay ang siyang magmumulto sa kanila habang buhay. Ilang sako ang hinukot mula sa madilim na kailaliman ng septic tank. Nang buksan ng mga pulis ang isa sa mga sako, sila at si Anupam Roy ay natakot. Namutla ang kanilang mga mukha at napuno ng katahimikan ng paligid. Sa loob ng septic tank, pinagputol-putol ng mga bahagi ng katawan ng tao ang lumulutang sa maitim na tubig. Agad na kinordon ng mga pulis ang lugar. Tinuturing ito bilang isang high priority na pinangyarihan ng krimen. Ang mga forensic experts ay tinawag para tumulong at ang mga narecover na mga lapi ay ipinadala sa forensic lab para sa postmortem, DNA testing at iba pang mahahalagang investigasyon. Noong 1999, ang nakakatakot na insidenteng ito ay gumimbal sa buong India. Ngayon ay suyurin po natin ang tungkol sa kagimbal-gimbal na kaso ng pamilyang Bomik.
at ang mga lihim na nakatago sa loob ng kanilang tahanan. Ang pamilyang Bhowmik ay naninirahan sa Telco Colony ng Jamshedpur, Jharkhand, India, isang residential area na itinatag para sa mga manggagawang pang-industriya. Ito ay mga tahanan ng pamilyang lumipat ng malayo sa kanilang mga lugar para sa trabaho. Kabilang sa mga pamilyang ito ay ang pamilyang Bhowmik na tila karaniwan at simple lang kung titingnan. Ang pamilya ay may 5 miyembro. Si Shubhendu Bhowmik ang pinuno ng sambahayan na masigasig na nagtatrabaho sa kumpanya ng telco para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawang si Lucky ay ang siyang namamahala sa pang-araw-araw na gawain sa tahanan ng may pag-iingat at debosyon. Ang kanilang 2 anak, ang 14 years old na si Kalyan at si Shaitali na pumapasok sa kolehiyo, ay mga matatalinong estudyante na puno ng pangako at nakatuon sa kanilang pag-aaral. Dagdag pa sa ugnayan ng pamilya, ang ina ni Lucky na si Anita ay nakatira rin sa kanila. Noong January 29, 1999, tila nagsimula ang buhay gaya ng dati para sa pamilyang Bhowmik. Si Shubhendu Bhowmik ay nag-almusal at umalis para sa kanyang trabaho sa kumpanya ng telco. Kalaunan ng umagang yon, ang kanyang 14 years old na anak na si Kalyan ay lumabas na rin para pumasok ng paaralan. 3 na lang ang naiwan sa bahay. Si Shaitali, ang kanyang ina na si Lucky, at ang kanyang lola na si Anita. Ang mga Bhowmik ay kilala sa kanilang pagiging palakaibigan. Sina Lucky at Anita ay madalas na nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay o kaya naman ay may ginagawang maliliit na gawain sa kapitbahayan. Ngunit sa partikular na araw na ito, ang bahay ay hindi karaniwang tahimik. Noong una, hindi na lang ito pinansin ng mga kapitbahay. Ipinagpalagay na baka abala ang pamilya. Gayunpaman, habang ang mga araw ay naging linggo, nagtaka na rin ang mga kapitbahay dahil sa biglaan nilang pagkawala. Wala ni isang miyembro ng pamilya ang nakitang lumabas ng bahay. Pagkatapos, bigla na lang, isang miyembro ng pamilyang Bhowmik ang nakita. Nang tanungin ng isang nag-aalalang kapitbahay kung nasaan sina Lucky at Anita, kasual na binanggit nito na ang buong pamilya ay umalis para dumalo ng kasal sa bahay ng isang kamag-anak. Ang paliwanag ay tila kapani-paniwala, kaya't hindi na nagtanong pa ang nasabing kapitbahay. Mabilis na bumalik sa loob ng bahay ang miyembro ng pamilya at hindi na muling nakita sa loob ng ilang araw. Nabalisa ang mga kapitbahay dahil nananatiling tahimik ang bahay ng pamilyang Bhowmik. Sinubukan din ng mga kamag-anak na tumawag sa kanila, ngunit hindi nasagot ang kanilang mga tawag at mensahe. Si Shubhendu na kilala sa kanyang pagiging maagap ay tumigil sa pagpasok sa trabaho 6 na buwan na ang nakalipas. Ilang beses na bumisita ang kumpanya sa bahay, ngunit bawat pagbisita ay nagtapos sa parehong resulta. Nakalak ang bahay at tahimik. Makalipas ang ilang sandali, sumuko na rin sila sa paghahanap. Ang tiyuhin ni Chaitali, si Dr. Anupam Roy, ay nababahala din. Ilang buwan na niyang hindi makontak ang kanyang kapatid na si Lucky o ang kanilang ina na si Anita. Noong August, sa kabila ng kanyang apelang schedule bilang isang doktor, nagpasya si Anupam na bisitahin ang bahay ng kanyang kapatid sa Telco Colony. Nakita niyang nakalak ang bahay at nagtanong sa mga kapitbahay tungkol sa pamilya. Sinabi nila sa kanya na walang nakakita sa pamilyang Bhowmik mula pa noong January. Nag-alala at natatakot, pumunta si Anupal sa himpilan ng pulisya at nagsampa ng ulat ng nawawalang tao. Ang sumunod na nangyari ay ang pagkadiskubre ng mga bahagi ng katawan sa septic tank na siyang naibahagi ko na po sa inyo kanina. Ngunit nananatili ang malaking katanungan. Sino ang pumatay sa pamilyang Bhowmik at bakit? At sino ang miyembro ng pamilyang ito ang nakita ng mga kapitbahay? Sinimulan ng pulisya ang kanilang investigasyon ng buong pagsisikap upang makahanap ng mga sagot. Sa panahon ng pagsisiyasat, natuklasan ng pulisya ang ilang nakakagambalang detalye tungkol sa anak ni Shubhendu na si Shaitali. Si Shaitali pala ay nagsimula ng samantalahin ang kalayaang ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Sa halip na mag-focus sa kanyang pag-aaral, nagsimula siyang regular na maglakwat siya sa paaralan at madalas na nasa sinihan kasama ang mga kaibigan.
Naging mas lakwatsera ito, gumagala kahit saan. Isang araw, nagpasya si Chaitali na pumunta sa Kenan Cricket Stadium para manood ng laban. Dito, kasabay ng kasiyahan sa laro, nakilala niya ang isang 21 years old na cricketer na nagngangalang Syed Rizwan. Nag-cross ang landas nila nang hilingin sa kanya ni Chaitali ang kanyang photograph. Ang nagsimula bilang isang simpleng pakikipag-ugnayang pangkaibigan ay mabilis na lumalim. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa romantikong relasyon at hindi nagtagal ay gumugol sila ng maraming oras na magkasama, lumalabas at nag-i-enjoy sa piling ng isa't isa ng pribado. Sa panahon na ito, naging pisikal na rin ang kanilang relasyon at madalas na rin silang magtalik. Di nagtagal, si Chaitali na nasa kolehiyo pa ay nabuntis. Bago kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagdadalang tao, gumawa si Chaitali ng isang malaking desisyon. Nagpasya siyang hilingin kay Rizwan na pakasalan siya nito. Si Rizwan na nagulat sa kahilingan ng nobya ay nag-isip tungkol dito. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sinabi niyang susubukan niyang kumbinsihin ang kanyang pamilya. Ngunit nagtanong din siya kay Chaitali ng isang mahirap na tanong, kung tatanggapin ba ng pamilya nito ang kanilang relasyon. Matapat ang naging sagot ni Chaitali. Sinabi na magiging mahirap ito, ngunit gagawin niya ang kanyang makakaya. Pagkatapos noon, umuwi si Chaitali na may mabigat na loob. Itatago na muna ang pagbubuntis sa ngayon. Kalaunan, kinausap niya ang kanyang ina at sinabi na mahal niya si Rizwan at gusto niya itong pakasalan. Gayunpaman, ang reaksyon ng kanyang ina ay malayo sa inaasahan ni Chaitali. Nagalit ng husto si Lucky at sinimulang sigawan ng dalaga. Sinabi sa kanya na hindi ito ang dahilan kung bakit nila siya pinapaaral at ibinibigay sa kanya ang lahat, ang makipagrelasyon habang nag-aaral. Ang ama ni Chaitali na si Shubindo ay labis ring nadismaya nang mabalitaan niya ang tungkol sa pagmamahal ng anak kay Rizwan. Sinabi niya kay Chaitali na mali ang umibig at magpakasal habang nag-aaral pa, lalo na sa isang binatang Muslim, at iyon ay magdudulot ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Hinimok niya ang dalaga na mag-focus sa kanyang pag-aaral, ngunit matatag si Chaitali sa kanyang desisyon na pakasalan si Rizwan na ikinagalit ng husto ng kanyang ama. At sa sobrang galit nito, binantaan niya ang dalaga. Sa pagsasabing kung itutuloy nito ang kanyang mga planong pagpapakasal nang wala ang kanilang pag-aproba, itatakwil siya nila at ituturing na si Kalyan lamang ang kanilang anak. Tinakot pa niya si Chaitali sa pagsasabing papatayin niya ito at ang kanyang manliligaw kung kinakailangan. Matapos mawala ang pamilya, naglunsad ng imbestigasyon ng pulisya. Nabanggit ng mga kapitbahay na may nakitang aktibong miyembro ng pamilya sa bahay hanggang sa sumunod na buwan. Ang taong ito ay walang iba kundi si Chaitali. Na-trace naman ng pulisya ang address ni Rizwan sa pamamagitan ng cricket board. Umaasa na hahantong ito sa hinahanap nilang mga sagot. Ngunit bago pa makaipon ng karagdagang ebidensya ang mga pulis, may nangyaring kagulat-gulat. Nagpasya sina Chaitali at Rizwan na sumuko sa korte. Pumasok sila, nagtapat sa pulisya at sinabi dito ang mga nangyari. Ngunit ang pinaka nakakagulat na bahagi ng lahat ay ang pag-amin ni Chaitali tungkol sa kung ano ang naging dahilan bakit siya humantong sa paggawa ng isang madilim na desisyon. Ipinaliwanag niya kung paanong matapos malaman ng kanyang ama ang tungkol sa relasyon nila ni Rizwan, ang reaksyon nito ay puro galit. Ang kanyang ama na palaging mabait kung nakikipag-usap sa kanya, ngayon ay nagbanta na papatayin siya dahil sa galit. Ang makita ang labis na galit ng kanyang ama, ang sobrang ikinabigla ni Chaitali. Kaya't ang isipin kung ano ang mangyayari kung malaman nila na nagdadalang tao siya, ang tunay na ikinatatakot ni Chaitali. Sa isip niya, tiyak na papatayin siya ng mga ito, at ang takot na ito ang nagtulak sa kanya sa sukdulan. Walang sinuman sa kanyang pamilya ang sumusuporta sa kanya. Lahat sila ay galit o lumalayo sa kanya. Ang pakiramdam na lubos na nag-iisa ang siyang nag-utyo kay Chaitali na gumawa ng hindi maisip na desisyon. Ito ay isang pagpipili ang walang babae ang dapat na gumawa. Ngunit sa kanyang pagkalito at takot, napagpasyahan niya
na ang tanging paraan para makatakas sa kanyang sitwasyon ay ang alisin ang mga taong maaaring sumira sa kanyang buhay. Ang plano niya ay ubusin ang kanyang buong pamilya. Nang ibahagi ni Chaitali ang kanyang madilim na desisyon kay Rizwan, nagulat ito at nag-alinlangan. Tinanong niya ang dalaga kung dapat ba talaga silang umabot hanggang dito. Iminungkahi ni Rizwan na magtanan na lang sila, iwanan ang lahat at magsimula ng bago sa isang bagong lugar. Ngunit hindi sumang-ayon si Chaitali. Naniniwala siya na kahit saan sila magpunta, patuloy siyang pahihirapan ng kanyang pamilya. At kung magsampa ang mga ito ng missing person report, mas mapapagulo pa ang buhay nila. Nakumbinsi ni Chaitali si Rizwan na ang tanging paraan para tunay na maging malaya sa kontrol ng kanyang pamilya ay kunin ang lahat sa kanila. Pera, alahas at lahat ng kanilang mahalagang bagay matapos silang iligpit. Pagkatapos noon, maingat na pinagplanuhan ni Chaitali at Rizwan kung paano isasagawa ang madilim na balak. Nagpasya silang isakatuparan ang kanilang plano noong January 29, 1999. Ayon sa plano, sinabi ni Chaitali sa kanyang ina na masakit ang kanyang ulo at hindi siya papasok sa paaralan sa araw na yon. Noong umaga na yon, umalis na rin si Shubhendu para pumasok sa trabaho at si Kalyan ay pumasok na rin sa paaralan, kaya't ang tatlong babae na lamang ang naiwan sa bahay. Pagsapit ng hapon, si Lucky, matapos ang kanyang mga gawaing bahay, ay pumunta sa kanyang silid upang magpahinga. Sa kanyang pag-aayos, tahimik na pinagmamasdan ni Chaitali ang sitwasyon. Pumunta muna si Chaitali sa may telepono at tinanggal ang wire. Sinisigurado na walang paraan upang tumawag para sa tulong. Pagkatapos, pumunta si Chaitali sa pintuan. Binuksan ito at tumingin sa labas. Nakita niya si Rizwan na papalapit sa bahay. Walang pag-aalinlangan, suminya siya dito. Sininyasan si Rizwan na pumasok. Mabilis na pumasok si Rizwan sa bahay. Siniguradong walang nakapansin sa kanyang pagdating. Isasagawa na nila ngayon ang kanilang kakilakilabot na plano at nagsimulang kumilos. Maingat na isinara ni Chaitali ang pinto at inilak ito pagkapasok ni Rizwan. Sa mahinang boses, sinabi niya kay Rizwan na ang kanyang ina at lola ay natutulog sa kani-kanilang kwarto. Si Rizwan na sumusunod sa plano ay iminungkahi na unahin muna nila ang kanyang lola, kaya tahimik na umakyat ang dalawa sa kwarto ng matanda. Habang payapang natutulog ang kanyang lola, hinawakan ni Chaitali ang kamay at binti nito. Habang si Rizwan ay lumapit, pinulupot ang kanyang mga kamay sa leeg at sinimulang sakalin ng matanda. Sa loob ng ilang sandali nalagutan ng hininga ang lola ni Chaitali. Pagkatapos, pumunta sila ni Rizwan sa kwarto kung saan nakahiga ang ina ni Chaitali. Sinunod nila ang parehong paraan. Sinakal si Lucky hanggang sa ito rin ay nalagutan ng hininga. Ngayon, hinihintay ng dalawa si Kalyan, ang nakababatang kapatid ni Chaitali na makauwi mula sa paaralan. Si Kalyan, isang second year high school, ay nag-doorbell nang siya ay umuwi nung hapon na yon. Binuksan ni Chaitali ang pinto at binati ang kapatid. At sa pagpasok ni Kalyan, hindi niya napansin si Rizwan na nagtatago sa likod ng pinto. Sa perpektong sandali, tumalon si Rizwan mula sa kanyang pinagtataguan at walang babala sinimulan niyang sakalin si Kalyan mula sa likuran. Natigilan si Kalyan at nahihirapang huminga pero ipinaglaban ng kanyang buhay. Pilit na huminga si Kalyan, ngunit mabilis na kumilos si Chaitali para pigilan ito. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang kapatid para pigilan ito sa paggalaw. Nang wala ng buhay si Kalyan, itinago ni Chaitali ang katawan nito sa kusina. Saka hinintay nilang dalawa ni Rizwan ang pag-uwi ni Shubhendu. Nang sa wakas ay dumating si Shubhendu pagkatapos ng trabaho, pinindot nito ang doorbell. Nang makitang binuksan ni Chaitali ang pinto, hindi siya naghihinala at pasimpleng pumasok. Ngunit pagpasok niya sa loob ng bahay, mabilis na lumabas si Rizwan na kanina pa naghihintay sa likod ng pinto. Sa hawak na bakal, hinampas ni Rizwan ng malakas si Shubhendu sa ulo. Sa lakas ng pagkakahampas, bumagsak si Shubhendu. Nagtamo siya ng malaking sukat na dumudugo ng husto at agad siyang nawalan ng malay.
Walang pag-aalinlangan sinimulan siyang sakalin ni Rizwan. Bagamat nagkamala si Shubindo at nagpumiglas, ilang minuto lang ay wala na rin siyang buhay. Ngayon na may 4 na katawan na ililigpit, kinailangan ni Rizwan at Chaitali na gumawa ng plano. Pagkatapos ng maikling talakayan, napagpasyahan nila na ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang mga lapi ay pagputol-putulin ang mga katawan at itago ang mga ito sa septic tank. Nasimulan na nila ang kanilang kakilakilabot na plano, kaya't kailangan na nila itong tapusin. Umaasang walang makaalam sa nakakatakot na katotohanan. Pagkatapos pumayag ni Chaitali sa plano, iniwan muna siya ni Rizwan na mag-isa sa bahay at lumapas. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Rizwan na may dalang kutsilyong panghiwa ng karne. Kasama si Chaitali, nagsimula ang malagim na gawain, ang pagputol-putol sa mga katawan. Mabilis silang nagtrabaho, tinadtad ang mga katawan. Pagkatapos ay inilagay ang mga ito sa mga sako. Nang matapos sila, kinuha ang mga sako at maingat na inilagay sa septic tank sa likod ng bahay. Upang matakpan ang nakakasulasok na amoy, nagbuho sila ng bleaching powder at asido sa septic tank. Umaasang matatakpan nito ang amoy ng naaagnas na katawan. Pagkatapos ay pumasok sila sa loob ng bahay at nilinis ang mga mantsa ng dugo sa sahig. Sinisiguradong maalis ang anumang bakas ng kasuklam-suklam na krimen. Ang mga damit na may bahid ng dugo ay inipon at itinambak sa sulok ng bulwagan na hindi nakikita. Nang sa wakas ay tapos na ang lahat, iniwan ni Rizwan si Chaitali na mag-isa sa bahay. Sinigurado nilang walang makakakita sa kanilang pagpasok o pag-alis ng bahay. May ingat na tinatakpan ang kanilang mga bakas upang maiwasan ng hinala. Ang pinakanakakatakot na bahagi ng buong kwento nito ay matapos napatayin ang kanyang buong pamilya, walang pagsisisi si Chaitali. Sa katunayan, sa sumunod na buwan, tahimik siyang namuhay sa bahay, masaya pa nga, na parang walang nangyari. Buong Pebrero, regular siyang binibisita ni Rizwan sa kanila at ang magkasama, ginugol nila ang kanilang oras sa bahay ng walang takot. Kumuha pa sila ng pera sa mga gamit ng pamilya bago tuluyang tumakas. Hindi ito basta-bastang pagtapos ng tao. Ito ay isang pinag-isipang walang awang krimen. Isa sa pinakabihirang at pinakabrutal na mga kaso ng uri nito. Sina Chaitali at Rizwan ay parehong hinatulan ng parusang bitay. Gayunpaman, inapila nila ang kanilang mga hatol sa mataas na hukuman ng Jharkhand. Tinanggap ng korte ang kanilang apela at noong July 2004, ang kanilang mga sentensyang bitay ay binago sa habang buhay na pagkakakulong. Sa panahon ng paglilitis, isinilang ni Chaitali ang kanyang sanggol na lalaki habang nasa kulungan. Pagkalipas ng 2 taon, ang bata ay ibinigay sa ina ni Rizwan dahil si Chaitali ay itinuring na hindi karapat-dapat na alagaan ng kanyang anak. Ito lang po para sa araw na ito. Salamat po sa panunood. Mag-ingat po tayong lahat.